Yo, what's up mga boss? Update tayo sa Typhoon Tino na naganap dito sa Cebu City mga boss. As of 12 p.m. on Wednesday, November 5, 2025, Typhoon Tino has claimed 89 lives across Cebu City yan mga boss. So ito yung mga lugar mga boss no. Cebu City 9, Mandawi City 9, Danao City 8, Compostela, pinakamarami itong Compostela, 15, Talisay City 7, Liloan ang pinakamarami 35, Balamban 6, a total of 89 lives. Yan mga boss, ang resulta sa mga sakim na politiko na ibinulsa ang flood control projects dyan sa Cebu City. So, balita natin, almost 20 billion ang inilaan para sa Cebu City mga boss para sa flood control projects. 80 billion. Isipin nyo yun mga boss, kung inilaan at ginamit sa tamang paraan, isa na katapos ng typhoon o sa bagyong ito ay nakita sa natin na hindi ganon kalaki ang pinsala mga boss no. Dahil nakita natin sa mga video galing Cebu City na grabe, ang taas na ng tubig hanggang second floor or third floor. At nakita natin, nasa bubong na nakapatong yung mga iba nating kababayan. Swerte yung may mga matataas na bahay. Pero yung wala, yung mga first floor, lubog talaga mga boss. At inanod, marami sa mga kagamitan ang inanod, sakyan, nakita natin, wash out. Talagang inanod dahil sa laki ng baha na umapaw na dyan sa flood control. May isang subdivision doon mga boss no, sa Talisay City na ano talaga no, katabi ng dam, yung tulay na yon, talagang umapaw. Grabe, nagiba yung flood controls na yon mga boss. So ito na yung resulta sa mga walang pusong politiko, DPWH, contractor na ibinulsa at kinurakot yung pondo para sana sa pagpapagawa ng flood controls. 89 lives ang nasawi ng mga kababayan nating Pilipino diyan sa Cebu City. Hindi lang Cebu City ang tinamaan ng bagyong Tino, marami pa sa mga lugar sa Pilipinas, pero grabe itong Cebu, talagang malaki ang pinsala na nangyari dito. Tatapos lang nilang malindol ito at typhoon na Tino, bagyo na naman ang dumali sa Cebu City. Pagdasal natin mga boss na sana makasurvive at makabangon muli ang mga kababayan nating nasalanta ng bagyo, lalo na dito sa Cebu City. At sana magkaroon na ng konsensya kung sino man ang mga politiko, contractors na may hawak dito sa Cebu City. Sana makita nila ito na marami na nagbuwis ng buhay dahil lang sa di paggamit ng tama no mga boss at pagkorap na silaw sa pera mga boss. So yan ang nangyari pag hindi ginawa ng tama ang flood control projects mga boss.